A palace press officer is supposed to amplify the president's vision and leadership, but Castro has done the exact opposite. She has made him look smaller. Feeling nyo lang. Sa mga mata nyo, para sa sa mata ng 38%, okay yan. Maganda yung ginagawa ni Atty. Claire. Kasi kayo dyan sa partido nyo, sa party ng mga DDH, hindi kayo lumalaban ng patas. So now, nung nagiging sibil at maayos ang administrasyon sa inyo, inabuso nyo naman. Diba? Inabuso nila Fake news dito, fake news dyan. Yung statement ng isang secretary, ito-twist nila para magtunog masama. Ganyan yung style nila Yung style nila, eto nga, sa Marcos Gold pa lang Ganyan kasi yung galawan nila. Ngayon, ang pagkakaiba, yung strategy noon, ang strategy nyo ng mga DDM, ibabalik sa inyo. Barda, mahilig kayo sa ganyan. Alam naman natin lahat, mga kotsero, na si Atty. Claire Castro has recently been appointed as an undersecretary for PCO, Presidential Communications Office. And yung trabaho po niya is relatively the same as doon sa dating trabaho ni Atty. Trixie. Except this time wala siyang oversight sa ahensya, sa mga tao. Kasi dati kay Atty. Trix, hawak din niya yung buong Presidential Communications Office. But this time, nakaseparate siya, nakahiwalay siya. Ang humawak ng operations ay si Mr. J. Ruiz. Siya yung secretary And then, eto naman, tao dito, si Atty. Claire naman is focused more on the briefings. Presidential briefings, etc. etc. So, mga kotsero, nakakatawa lang dito. Mukhang sa umpisa pa lang ni Atty. Claire, she has made already an impact sa mundo ng mga DDFs. Ngayon, siya na yung inaatake. Siya na yung binibira, siya na yung inaatake. Bakit po ba? Ano ho bang nangyari? Kasi may nag-send sa akin ito. Pero may nagsulat ng blog. Itong tao na to, itong page na to, ito yung laging sinishare ng mga DDFs ngayon. Feeling ko kasama to sa troll farm nila. And if I'm not mistaken, kasama rin yung may-ari nitong page na to sa mga pinatawag sa kamera. So ito mga kotsero, sabi nitong blogger na to ng DDFs, her appointment, her referring to Atty. Castro, her appointment by Marcos was supposed to be a signal a more refined and strategic communications approach. Sino may sabi sa inyo na kaya siya inilagay dyan ay para magkaroon ng refined and strategic approach, communications approach? Sino may sabi sa inyo? Walang ganun. Yet within hours of assuming office, she made it clear that she was more interested in launching political attacks than in serving as the president's voice. Kasi mga kotsero, hindi naman kasi siya press secretary. Ang trabaho ni Atty. Claire is to clarify yung mga sinasabi ni Presidente, yung mga pronouncements ni Presidente. Another is to combat the propaganda being alleged against the President. It's very obvious naman Yun naman, it's kahit plain view pa lang, alam mo na Kung titignan mo ngayon, ganun So, it is to, number one, explain yung mga bagay na hindi na-explain ni PBBM pagdating sa kanya mga programa. That's number one. Number two, ayun nga ay para labanan yung mga fake news surrounding the Marcos administration. And, again, kung pagbabasihan ko yung kanyang performance kanina, she's more than capable and she's a good fit doon sa trabaho na yun. So, pasok na pasok siya doon. She's not serving as the president's voice, obviously. Kasi the president can speak for himself. Yun nga yung sinabi ni Atty. Claire kanina, di ba? Walang spoke si PBBM. Si PBBM ang magiging spokes ng sarili niya. Nandyan lang siya to expound, to explain, and to combat disinformation. So, mali yung assumption dito. Tapos, rather than uniting the nation, she chose to divide it using her platform to undermine Duterte, a leader whose influence and popularity remain formidable. Rather than uniting the nation, bakit? Ano palagay ba ng mga DDS? Anong ginawa ni Digong? Ni-unite ba niya ang nation? Alam niyo mga kotsero, kesa birahin itong mga DDF si Atty. Claire, ba't hindi na lang nila questionin ng mga galawan ni Digong? Ba't hindi niya questionin ang galawan ni Sara? Unifying ba yung kanilang ginagalawan? Hindi yung unifying ang galawan nila. Anong unifying the nation? Kayo nga yung unang nag-encourage kayo ng destabilization. Gusto nyo mag-aklas ang militar. Gusto nyo mag-welga ang mga tao. Gusto nyo pabagsakin ng gobyerno. Seriously? Tapos ngayon, magsasalita kayo na instead of uniting the nation, don't give us that BS. Kalokohan yan. Napakalaking BS niyan. Ito pa sabi niya, but Castro's biggest miscalculation is assuming that the public is too blind to see through her charade. Every word she spews against Duterte only exposes the Marcos administration's deep insecurities, making Marcos look weak and desperate. Hindi, busy lang kasi. Walang time si PBBM maipagbardagulan. So, si Atty. Claire na lang gagawa nun para sa kanya. Takot na takot agad kayo Day 1 pa lang, kabado na agad kayo, mga DDFs kayo. A palace press officer is supposed to amplify the president's vision and leadership, but Castro has done the exact opposite. She has made
made him look smaller. Feeling nyo lang. Sa mga mata nyo, para sa sa mata ng 38%, okay yan. Maganda yung ginagawa ni Atty. Claire. Kasi kayo dyan sa partido nyo, sa party ng mga DDH, hindi kayo lumalaban ng patas. So now, nung nagiging sibil at maayos ang administrasyon sa inyo, inabuso nyo naman. Diba? Inabuso nila Fake news dito, fake news dyan. Yung statement ng isang secretary, ito-twist nila para magtunog masama. Ganyan yung style nila Yung style nila, eto nga, sa Marcos Gold pa lang Ganyan kasi yung galawan nila. Ngayon, ang pagkakaiba, yung strategy noon, ang strategy nyo ng mga DDM, ibabalik sa inyo. Barda, mahilig kayo sa ganyan. So, sorry kayo. You'll get a taste of your own medicine. Ang pinagkaiba lang, hindi kayo gagawa ng fake news, pero sasampalin kayo ng facts. Kasi kayo, mga DDFs, ang hilig nyo gumawa ng fake news. So kayo, this time, ang response sa inyo ng administration, same intensity, same language, naiintindihan ng masa, pero puro facts. Sorry kayo. Ngayon, nagulat lang ako mga kotsero na bakit takisaw-saw ang dito, Net 25. Hindi ko in-expect. Kasi, alam nyo mga kotsero, parang more than anything else, alam naman natin si Net 25, mahawak yan ng INC. Dapat, they should exercise caution. Pag naglalabas sila ng statement, kasi tulad tayo, di ba, busit tayo sa mga Katoliko na masyadong mapolitika, yung nasa pulpito, tapos kung ano-anong politika ang sinasabi. Nabubisit tayo sa ganun So, dapat, yung Net 25 should also take the same stance. O, na magpaka-neutral na lang. For example, si UNTV. Pero kasi, pakinggan natin. Ngayon po ay 2025, matatapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Nagsimula sila sa taong 2022. Ibig sabihin, kung ito po ay larong basketball, tayo ay lagpas na sa halftime, kalahati na ng laban. At papasok na tayo ng fourth quarter, third quarter na tayo, papasok na tayo ng huling bahagi, huling yugto ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mapapansin natin, mukhang madalas ang pagpapalit ng mga nasa key positions. Hindi po ba? Ay, kamakailan lang, pinalitan ng DOTR Secretary. At ngayon naman ay ang mismong Secretary ng Presidential Communication Office, ito pong tanggapang ito ang namamahala sa pagpapakalat ng mga mensahe o dapat kung paano i-communicate ng administrasyong ito ang kanilang mga ginagawa at nang maintindihan ng taong bayan. Nanumpa na po sa Malacanang, mga kababayan, ang pumalit kay Cesar Chavez. Ang nanumpa po ay ang dating ABS-CBN reporter na si Jay Ruiz bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Sa pinakaunang panayam sa kanya bilang PCO Secretary, sinabi po niya na lalabanan niya ang maling impormasyon at iparating sa publiko ang proyekto ng Administrasyong Marcos. Ayon. Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Talaga na parang nangyari yata kay Cesar. Ano daw? Ang problema, baka una daw makalaban ay baka kasama nila. Parang narinig ko yan Parang narinig ko yan kay Panelo. Nung sinabi niya ng administrasyon, ang biggest fake news company. Parang inulit lang niya yung sinabi ni Panelo. Bakit kailangan hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-golpe sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paa ninyo, papangit na kayo. Diba? Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na sa akin lang na opinion, Jen. Kung meron kang taga-depensa sa presidente, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede kang dumipensa, pero wag masyadong katulad itong ginawa ni Atty. Claire Castro kagad. Hindi pa mainit yung upuan, Jen ganun ba? Tumira kagad. Bunwelta agad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan nila yung mga dati nila. You're not making sense, sir. You're not making sense. You're not making sense. Ang dami niyang sinabi. None of it made sense. Ang tagal ko, nag-iintay ako Nag-iintay ako ng bagsak Nag-iintay ako ng bagsak ng punto niya You're not making sense. Sir, you're not making sense, sir. I'm sorry, you're not. Hindi ko nagigets yung gusto niyang sabihin Ang sinasabi niya, dapat daw merong ibang taga-bira, merong ibang taga-puri.
Yun nga ang setup eh. Iba yung taga-pure, ang taga-pure is yung the secretary kasi siya yung boost ng mga magagandang nagagawa ng administrasyon. Tapos, you have the likes of Attorney Claire na kayang maipag-usap sa masa. Yun kasi yung problema noon. Ang sinasabi kasi ni Nelson, dapat daw walang bira, puro good news lang. Wala tayong bibirahin, wala tayong sasaguting fake news, puro good news lang. Ang sagot natin sa fake news, mga good news lang. Alam nyo kasi, 3 taon nang ang ginawa eh.